nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes. Okay, so kinumpirma na ng kumari kong Impacta ang pag-aproba ni Ngagva sa pagbukas ng mga tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa na by the way isa itong private citizen at walang kinalaman sa impeachment case ng vice-presidente. Hindi ba ito paglabag sa batas? Palagi na lang sinasabi ng Impactang puking inang to na ang ginawa daw ng Pangulo ay naaayon sa batas, which is quite not normal. Unang-una, sa kaso ni Mans Carpio, isa siyang pribadong mamamayan. Meron siyang karapatan sa tinatawag na privacy. Bank secrecy law yan eh. Meron siyang karapatan na ma-avail, ang batas na yun. Obviously, sa ginawang ito ni Bangag, pinatunayan lang niya na nagsisinungaling siya. At ang Impacta kang kumari, every time na sinasabi nila na hindi nakikialam si Bangag sa impeachment case ni VP Sara. Sa ginawa niyang ito, kinumpirma niya lang na siya talaga ang may gusto na impeachment case. Well, sino ba naman kasi talaga makikinabang kung sakasakaling hindi matutuloy ang pagtakbo ni Sara bilang presidente sa 2028? Sino? E di syempre si Bangag at ang pamilya niya, kasama ang buong kaalyado niya. Kasi di ba alam naman natin na kapag nag-election sa 2028, automatic uwian na dahil mananalo na si Sara. At pag nanalo si Sara, lahat ng katotohanan at lahat ng mga dapat makukulong sa 2028. Syempre pangungunahan niya ng star-studded ng Marcos family. Syempre magpapahuli ba yung pinsan ng putang inang si Tamba? Sama-sama kayo. Pagkatapos yung mga buwaya sa Congress, kasama nyo. Mga putang inang to. Ngayon niyo sabihin na hindi nakikialam. Sa ginawang yan ni Bangag, talagang gustong-gusto niya na ma-impeach si VP Sara. Kasi kung naalala niyo, noong panahon ni PRRD, sinusulong ng Congress, na i-impeach itong si Leni Robredo. Pero ayaw ni PRRD. Ang katwiran kasi niya, merong karapatan sa freedom of expression itong si Leni Robredo and binoto ito ng mga tao. Kumbaga, sino ba si PRRD para ipatanggal itong binoto ng mga Pilipino? Sa kaso ni VP Sara, binoto lang naman siya ng 32 million mahigit na Pilipino. Siya lang naman ang most voted, most trusted, most loved, na politician na tumakbo noong 2022. Nakakaloka, putang ina to administrasyong ito. Sunod-sunod, uubusin talaga ang mga Duterte, pati ang mga kalyado nito. Actually, kung hindi nila ma-impeach si Sara, nakikita ko ay sa aking bolang kristal, dadali nila sa deheg yan. Katulad ng plano nila, kay Bato, kay Bongo, kasama din sa listahan, si Sara Duterte. Mga putang inang to talagang to.